Yo, what's up? Posting pala ang iyong migo nga Sweeto! Ari si Raul. Siya pala ang partner in tandem ko dito ngayon sa bridge balcony, and for today's video mga Sweeto, ipapakita ko sa iyo ang bridge ng world's largest cruise ship of his time. So quick tour muna tayo mga Sweeto! Blita di amigo, karon magswito si Tuta karon sa ato ang video. Ito pala ang tinatawag na bridge balcony ng barko. So ngayon, prepare muna tayo ng susuotin and safety harness muna tayo. And nag-raincoat ako kasi nandito kami ngayon sa La Spezia, Italy, kung saan ang temperature is basta malamig, hindi ko alam kung gano'n na yan. Kaya nagsuot ako ng raincoat kasi magwa-washing tayo and magiging wet tayo ngayong video na ito mga Sweeto. And ito pala ang isa sa mga trabaho namin na mga deck department, and dito sa barko na ito is ordinary seaman yung position ko, kung saan ordinary seaman is responsible sa mga mga sabitan, mga gaya nito, and you know, of course lagyan natin ng inflatable life jacket kasi magtatrabaho tayo sa overside dito sa labas ng barko. So pag nahulog ka, pag wala ang life jacket is napaka unsafe. Nahihirapan talaga ako sa kalisod magtagalog. Ano ba ito? Pakalakay kasi ng barko, biruin mo, kaya niya ma-accommodate ng almost 6,000 na guest and 2,000 na crew. So sa department namin, sa deck department, abot kami ng almost 50, and dinivide kami sa grupo kung saan merong bridge team na kung saan yung duty lang nila is mag-watch keeping at magme-maintenance ng mga life-saving equipment, and the other one is dayman. Ang dayman responsible sa mga working day works, like habang nagpapadikit ng barko sa port is sila ang nagmo-mooring operation, then maintenance sa decks, pintura, everything to sabit like ganito, washing din. And the other one is the glass team, or tinatawag sa mga Oasis class na gala. Ang gala naman ang nagtatrabaho ng mga salamin, na maintenance sila, so lilinisan nila ang mga salamin, and then pag minsan hinahalo sila sa mga day works na mga dayman. And lastly is ang tinatawag na washing gang, o kilala sa tawag na washing geng o washing gaulo. So itong washing gang, kasi washing gang tayo, ito talagang washing gang, literal talaga na ang trabaho mo is washing lang talaga. So biruin mo sa buong kontrata mo, magwa-washing ka na lang parate. Kumbaga ang washing gang is ang kapgo ng mga army, kasi sila ang unang sinasabak sa laban. Kumbaga sila ang unang sinasabak sa washing din. Sila ang mga naglilinis ng mga dumi, kasi madaling araw nila inuumpisahan para walang mga guests sa mga open area. So minimaintain nila na linis yung mga bullets at saka mga apaka ng mga guests. So ito yung mga trabaho ng washing gang bago magprangko sa hapon or sa umaga. Ito washing lang ng mga bridge superstructure para mawala yung asin sa mga salamin. And ito galing sa deck 12 ng bridge spaghetti pababa hanggang deck 8. And nakatapos na tayo ng ilang deck. So bago ka sumalang dito sa trabaho na to is kailangan may safety harness ka, meron kang inflatable life jacket para kung ano man ang mangyari sa'yo, mahulog ka on board is masasalbar ka pa. Meron ka pang mga 74.9. So ito ngayon kinukuha ko ang tinatawag nila na Latsway, kasi itong Latsway na to, itong parang bola, is ito yung mga dinidikit sa kable para dire-diretso yung lakad mo, para hindi na maano ba yung kuan, basta hindi na mabalhin-balhin ka. Dinte na kapagod talaga magtagalog.
isa din sa rason na winawashingan to, hindi lang dahil sa asin ng mga bintana, kundi para mapanatili na malinis ito, kasi kahit na puro asin is may mga dumi din kumakapit. So nakikita nyo naman habang winawashingan ko is sweet to masyado And while nagtatrabaho ka sa isang trabaho dito sa barko is kailangan meron kang presence of mind, kasi anytime pwede ka madisgrasya o ano mga masamang mangyari sa'yo, kaya mag-ingat-ingat na lang. Like itong sinusuot kong boots na ito is pagdating dito sa railings is napakadulas, so kailangan kumapit ka at saka hindi ka bibitaw kahit na binitawan ka na niya. Oh lol, sweeto! Pero bitaw, dapat mag-ingat talaga tayo sa trabaho natin parati. So ito pala, itong high pressure na to is napakalakas, lalo na kung naka full ang on ng high pressure na yan. Biruin nyo kung saan yan naabot. Tingnan nyo, masyadong malayo talaga ang talsik niya. Oh! Sana all. And patapos na tayo dito na deck. So ito ngayon, ilalaglag ko na naman ang hose sa pinakadulo ng deck na ito. And kailangan pala dito yung hose mo is kailangan ma-estimate mo hanggang pinakailalim. Then once na naglaglag ka ng hose na ito, kailangan safety at saka secure yung hose, kasi once na may masabitan is nakakapagod talaga, umakyat na naman ulit pababa. So ito yung tinatawag naming latsway. So yan, pababa na ako ng hagdanan papunta sa pinaka last deck. So ito yung pinaka last deck kung saan semi-delikado na dito, kasi wala na siyang railing. So kailangan natin ikabit ang latsway. So bago mo siya i-lock and bago ka gumalaw is kailangan mong bira-birahin yan, kaya para maano mo na nakalock na talaga siya. So yan, nakikita nyo naman yung latsway. So ito, so linisan natin, tanggal ang asin. So yan yung purpose ng latsway na yan, kasi dyan kung wala ka latsway, kailangan mong i-move ulit sa kabila yung hook mo. And dito, pag meron kang latsway na yan, kahit na dumiretso ka is mag-i-slide na siya papunta doon, kagaya niyan. Diba? Kita nyo naman guys. And yes, papatapos na tayo sa pag-washing natin. And mag-upload pa ako ng ibang video na kung saan yung mga ibang trabaho namin dito sa barko. Pero hindi lahat, kasi meron kaming company rules at saka yung mga basic lang yung mga i-upload ko. Meron din kasing bawal mga i-upload, pero try natin. So ito pala ang bridge wing ng barko. Hanggang dito na lang muna mga sweeto!